Hey, what's up? Welcome back dito sa ating Childhood Sumbobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ayan na, warships ng Pilipinas. Hinarap na ang China. Missile armed vessels gagawin sa Pilipinas. Kayo mga kababayan, no? Sang-ayon ba kayo? No? O payag ba kayo na lahat ng mga armas no, ng AFP like mga barko, 'di ba, mga tangke or kung ano-ano man no, kagaya nito, missile armed vessels no, gagawin na dito sa Pilipinas. I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion no at ang inyong mga saloobin. Alright? So yan, pag-usapan natin no, ito nga ginawa ng Pilipinas na kung saan no, yung warship po ng Pilipinas ay hinarap ang China. No, siguro dyan din to sa West Philippine Sea, no? Alamin natin tong balita na to mula sa channel ni Sir Romiel TV. Subscribe po sa kanyang channel mga kababayan. Okay, so wag na natin patagalin, umpisa na natin to. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so wag na natin patagalin, let's go! Sa Romiel TV, pakisubscribe po mga kababayan. Sa gitna ng patuloy na tumitinding tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, nagpakita ng magkasamang puwersa ang Philippine Air Force at US Air Force sa himpapawid ng pinag-aagawang teritoryo na kung tawagin ay Scarborough Shoal. Yun. At wala naman silang Ito na, yung mga nagtatanong ng update sa Scarborough Shoal, no, do sa comment section. Ito na, no, at gumagawa naman po tayo ng hakbang dyan. Umikilos pa rin naman tayo. Hindi nga lang masyadong naibabalita. Pero ito, no, no nakaraan na kung saan ay nagpalipad po ng bomber plane, no, itong US, no, at kasama nga po dyan yung mga fighter jets ng Pilipinas. Nakakatuwa lang, no, na yung mga nabibili nating fighter jet, no, nakikita nating ginagamit na, no, pang patrolya dyan po sa ating EEZ. Sabi nga, wala raw West Philippine Sea, EEZ lang daw meron. Kasi hindi pa raw naka-register. No, pero siguro pwede naman nating tawaging West Philippine Sea yan, no? Kasi nasa west siya ng Pilipinas 'di ba? Gaya nga ng sinasabi nila no, South China Sea, 'di ba? Indian Ocean, 'di ba? So ito siguro kahit hindi pa na i-award, pwede naman nating tawaging West Philippine Sea yan, 'di ba? So ano sa palagay ninyo? Okay, tuloy natin. nakaharap na nagbabantay na Chinese aircrafts. Nag-deploy ng 3 FA-50 light combat aircraft ang ating Air Force at kasama nito ang 2 B-1 bomber aircraft ng US Air Force. Lakas At yan, magandang sinyalis ang magkasamang pagpapatrolya na ito dahil nagpapakitang suportado pa rin ng Amerika ang Pilipinas sa ilalim ng Trump administration. Yon, no? Sabi nila, iniwanan na raw ni Trump. Fake news talaga yung mga yan. Alam nyo, iniwanan na ni Trump, no, etong Pilipinas. Wala nang barko sila dito sa Pilipinas. Wala na rin silang mga sundalo, no? Wala na rin yung training na yan. Wala na rin silang mga eroplano dito. Pero ito, nakikita natin, no? Nandito pa rin sila. Tuloy pa rin, no? Yung mga exercises at mga drills na yan. Tinuturuan pa nga tayo, no, paano gamitin yung Typhoon missile system ng Amerika, 'di ba? At ayun nga plano ring bilhin, no, o nagbabalak na bumili ang Pilipinas ng Typhoon missile system, no, na gagamitin laban sa China. Ay, buti hindi pinaputukan ng China ng flare tong fighter jet ng Pilipinas dahil kasama yung eroplano ng US. No, siguro kaya hindi nila ginawa yon dahil kung ginawa nila yon baka bombahin yung mga barko nila, no. Alay. Ang ginawa na ito ay hindi lang din patrol missions, kundi pagsasanay na rin para sa ating Air Force na matutunan kung paano mag-intercept ng kalabang aircraft kung sakaling pasukin ng ating airspace. Ngunit habang mapayapa ang himpapawid sa West Philippine Sea, ay ganoon naman kalala ang sitwasyon sa karagatan nito matapos na mataang pumasok ang nasa 3 Chinese Navy. You know, 3 China warships entered Philippine territorial waters. No, ayan mga babayan, 3 warship na naman, no, ng China ang pumasok sa territorial waters ng Pilipinas. Pero mabalik tayo, no, doon sa mga fighter jets po, no.
ang maganda rito, dapat magdagdag talaga tayo, mga babayan, ng ating radar system. No, para malayo pa lang, nakikita na natin kung may mga pumapasok na mga eroplano ng China at pwede na nating i-intercept. No, pwede na nating harangin, 'di ba? O i-guide sila. Tayo naman, mga babayan, no, ang pumalag, 'di ba? Doon sa mga ginagawang pagpasok ng China sa mga teritoryo, no, ng Pilipinas. Warship sa ating teritoryo na kung saan dumaan ito mismo sa kaloob-looban ng Pinas nang walang pahintulot sa Philippine government. Kaagad namang dineploy ang BRP Jose Rizal na isang guided missile frigate ng Philippine Navy upang bantayan ng mahigpit ang 3 warships na ito ng China at siguraduhin walang gagawing masama ang mga ito sa ating bansa. Maliban sa BRP Jose Rizal, hinarap din ng ating Navy sa China ang 2 Del Pilar class offshore patrol vessels na mga donasyong barko ng Amerika sa ating bansa. At habang naglalayag ang mga Chinese vessels sa loob ng Pilipinas, ay sinusundan din ito ng ating mga Acero class fast attack craft na kaya ding magpalubog ng mga warships. Nagbabala naman ang hukbong sandatahan sa ginawa na ito ng China, ngunit dumipensa naman ang Chinese government at sinabing may karapatan silang dumaan doon dahil parte ito ng kanilang freedom of navigation. Ayan na naman, yung katwiran nilang freedom of navigation. Pero pag tayo papasok, no, sa teritoryo nila at freedom of navigation, yung katwiran natin, nambabangga na sila. No, kagaya doon sa mga eroplano ng Australia na kung saan pinaputukan pa ito ng flare, mga kababayan. No, ganon sila kasugapa, yung mga China na yan. Operations at wala dapat na ikabahala ang Pilipinas dito. Ito ang ating sinasabi sa nakaraang video na kapag pinasok na tayo ng mga warships ng China ay halos wala nang magagawa ang ating bansa dahil na rin sa kakulangan ng sapat na warships na magbabantay at huli na rin bago pa mahabol ito ng ating Philippine Navy. Dapat pang bumili ng mas maraming vessels sa ilalim ng AFP Modernization Program katulad ng ginagawa ng Philippine Coast Guard sa ngayon na kung saan mayroon silang paparating na 49 na vessels na magpapaigting pa ng kanilang presensya sa West Philippine Sea. So ibig sabihin, bago matapos ang termino ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tama ba, 2028, no, meron na tayong 49 na barko, no, approximately magkakaroon tayo ng 49 na barko ng Philippine Coast Guard, 'di ba? So maganda 'yan. Na magpapaigting pa ng kanilang presensya sa West Philippine Sea. Samantalang sa isa pang balita, galing sa Max Defense, mayroon na namang bagong proyekto ang Philippine Navy sa ilalim ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program na kung saan pinaplanong bibili sila ng karagdagang 10 Acero class fast attack craft at sinasabing nagkakahalaga ang mga ito ng nasa 16 na bilyong piso. 16 billion. Napakalaking halaga ng mga Acero class na ito kumpara sa naunang nabili mula sa Israel dahil dito na sa bansa gagawin ang mga naturang vessels at ang maganda pa dito ay lahat ng ito ay magkakaroon ng spike and loss surface-to-surface missiles. Wala pang masyadong budget ang hukbong sandatahan sa ngayon upang bumili ng maraming warships at padalawa-dalawa lamang sa ngayon ang kanilang binibili kaya malaki ang magiging papel ng mga Acero class dahil ito ang magiging pangdepensa ng bansa kapag napasok na ng tuluyan ang kaloob-looban ng Pilipinas. Ang mga Acero class ang humahabol at lumalapit sa mga Chinese warships noong pumasok sila sa ating bansa, samantalang ang malalaking warships ng Navy tulad ng BRP Jose Rizal ay nagmo-monitor lang din sa malayuan, kaya kailangan pang paramihin ang ating mga Acero class vessels. Tama lang naman, no, yung mga malalaki nating mga armed vessel, no, ng Philippine Navy, huwag lumalapit kasi baka mamaya banggain. Sirain ng China. No, ito mga maliliit ang humahabol doon sa mga barko ng China at yung mga malalaki parang nakamonitor lang.
no, sa kung ano yung pwedeng gawin o ano yung gagawin ng mga barko ng China, no? Kasi baka mamaya yung malaking barko ng Pilipinas na nagmonitor, baka biglang banggain ng China. Pero hindi ubra, no? Hindi nila gagawin yun kasi alam nila na malaking gera po yun, no? Bawat vessel ay kayang magdala ng 8 spike and loss missiles na may range ng nasa 32 kilometers at hindi man ito kayang palubugin ang mga malalaking warships, ay kaya naman itong i-disable ang mga armas at mga subsystems nito na sapat na upang hindi na makaatake ang vessel. Ang mga Zero class ay nabili ng bansa mula sa Israel at nagkaroon ng technology transfer, kaya pwede na itong gawin sa ating bansa. Ngunit limitado lang din talaga ang kayang gawin ito at dapat pang mag-invest sa malalaking vessels ang Pilipinas. Alam niyo mga babayan, no, ito yung matagal na nating sinasabi. Marami naman talaga tayong skilled workers dito sa Pilipinas. 'Di ba? Wag nating sayangin, mga world class 'Di ba yung mga skilled workers natin, yung mga nagtatrabaho sa mga ganitong klaseng industriya, wag nating sayangin, no? Pakinabangan natin sila. Sana bigyan sila ng gobyerno ng magandang sahod, no, na pwedeng ipangtapat sa ibang bansa. Kung ano yung sinasahod nila sa ibang bansa, pwede nating tapatan ng gobyerno yan at tayo na ang gagawa ng mga ganitong klaseng barko. 'Di ba? At kung ano man yung mga upgrades na yan na kailangan dyan, yun yung pwede nating import. Tumingi tayo ng tulong sa mga suppliers, yung mga magkakabit na ganyan, ng mga armas niyan. 'Di ba? Pero yun, the whole vessel siguro, kayang gawin dito sa Pilipinas sa tingin ko. Kayang-kaya yan. At dahil nga sa may technology transfer ang mga offer ng Israel, dapat pang mag-invest ang bansa sa Israel shipyards na kung saan marami pa silang kayang i-offer para sa ating Philippine Navy, tulad na lang ng SAR-72 corvettes na may kaliitan na klaseng warship. Kaya nitong magdala ng 8 anti-ship missiles na mas malakas kumpara sa missiles na dala ng Zero class. At ang ganitong klaseng vessel ay kayang-kaya gawin sa Pilipinas. Kaya man pala. At kaya ding pondohan ng Philippine government. Diba? Hindi kaya tapatan ng ating bansa ang mga naglalakihan at titik sa armas na warships ng China. Ngunit ang kaya nating gawin ay paramihin ang ating vessels na mayroong anti-ship missiles na magiging mensahe sa China na kaya nating pumalag kung sakaling mag-umpisa sila ng gulo sa ating bansa. Yun, mga babae, Well, ako sang-ayon ako doon, Kayo, sang-ayon ba kayo, na dito na natin gawin yung mga barko ng Philippine Navy, ng Philippine Coast Guard, yung mga patrol vessel natin, yung mga maliliit na barko ng mga armed vessels, ng Philippine Navy. Well, ako sa tingin ko okay lang, Kagaya nga nun sabi ko, marami tayong mga skilled workers dito sa Pilipinas. Pwede nating gawin dito yan. Okay? Kung ano man yung mga kailangan mga kagamitan, andyan naman yung, yung Israel, na tutulungan tayo. 'Di ba? Tinuturuan tayo. So, pwede na tayong gumawa ng mga sarili nating mga barko para sa Philippine Coast Guard. 'Di ba? Ganun din naman yung ginagawa ng China at ng ibang bansa. 'Di ba? Kaya nga mas mabilis Diba? Mas mabilis yung paggawa nila ng mga barko nila o mga kagamitan nila ng ibang bansa kasi sila na mismo yung gumagawa. Okay? At ang naikinabang doon, sa paggawa na yon, nabibigyan nila ng trabaho yung mga mamamayan nila. Yung mga skilled workers nila, sila nakikinabang. Ganun dapat ang gawin dito sa Pilipinas. Yung mga skilled workers natin, na nag-a-abroad, tayo makinabang. Ang kulang lang kasi, mga kababayan, is mapondohan sila, bigyan sila ng magandang sahod. Diba? Kaya lang naman sila umaalis kasi nagtatrabaho sa isang bansa. Alam naman natin, sahod. Diba? Yun ang usapan dyan kung maliit lang yung sahod nila rito, bakit sila magtsatsaga dito? Diba? Pero kung tatapatan natin, almost, halos tapatan yung sahod nila sa ibang bansa, dito na sila. Bakit kanyo? Kasi nandito na yung pamilya nila Hindi na nila kailangang umalis, lumayo. 'Di ba? At least nandito sila sa Pilipinas, dito sila gumagawa at magiging mga bayani pa sila na tumutulong sa Armed Forces of the Philippines. 'Di ba? O ano sa palagay ninyo? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright?
So yan muli, maraming salamat sa channel po ni Sir Romiel TV. Don't forget to subscribe sa kanyang channel, no? Konti na lang, magwa 100,000 subscribers na yan. Tulungan natin siya, okay? At kung kayo ay bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.